Magandang araw po muli sa ating mga katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga and sa bansang Mexico. Muchas gracias, amigo. Happy treasure mga katiits. Okay po, bago ko basahin po o magdikod po sa pinadala po nating katiits na picture upang idikod po itong kanyang marker stone na boulder mga katiits ay ate pong pagtulungan po na may idikod at mabigyan po ng linaw at mga possible na location po kung saan po located yung item nito sa markers na kanyang pinadala po sa atin. Okay po, bago po tayo magdikod, aking pong pinasasalamatan ang mga katiits ko at mga subscriber, mga followers ko, mga masugid na taga-subaybay po ng aking YouTube channel. Ang mission ko naman po dito ay matulungan po ating mga katiits na malocate po yung items at mabigyan po ng direksyon kung saan pupunta, saan ang mga pointer nito, lalo-lalo po sa mga sign, symbols, and markers mga katiits. So po mga katiits, maraming salamat po sa inyo, mga followers ko, sa mga bagong subscriber, thank you so much. Sana hindi kayo nagsasawang panoorin po ang aking YouTube channel. So ito po mga katiits, marami pong comments po sa aking comment section kung saan daw nila ipadala yung mga picture na pwedeng ipadikod o ipaanalisa. Pwede po niyong ipadala sa aking messenger po, Alejandro Sanchez po. Yung aking profile doon sa messenger, yung naka-shade po ako doon, may sunglasses. So marami kasing Alejandro Sanchez po na lumalabas. So yun yung tingnan nyo po, yung may shade po ako doon ang inyong piliin. Alejandro Sanchez po, naka-shade ako doon mga katiits. Doon nyo po ipadala, doon nyo po isend po ang mga gusto nyo pong ipapadikod ng mga symbols, signs, and markers mga katiits. So tayo tuloy na po mga katiits. Ito po isang magandang markers sa mga katiits sa isang triangle mga katiits. So ito po ay isang nag-symbolize to ang triangle mga katiits ay isa po sa ginagamit talaga ito ng Japanese ang shape na triangle. So ito po, ang gawin niyo po, pwede niyo i-check po yung mismong kinalalagyan po ng mga itong bato nito. So yung triangle shape mga katiits, i-detect nyo po mga katiits yung mismong bato na kinalalagyan nito. Baka mayroon pong laman po ang ilalim nito. So hindi lang po yung ilalim, baka yung katawan mismo, baka mayroong rock enclosure item po ang nariyan. Ito po ang gagawin niyo po, pwede niyo pong pukpukin po yung itong buong bato na mayroong tingin ko mga ilang guhit nito. So naka-triangle po siya at mayroon pa akong napapansin na maliliit na butas na pwede pong magiging distance ang aking pagka-analisa nito. So pukpukin niyo po ng maso yung buong paligid nito. Baka mayroong alam niyo man pag solid, ibang tunog, pag ampaw, iba ang tunog. Ibig sabihin, medyo maluwag pong ilalim nun. Baka may rock enclosure item po ang itong markers na ito mga katiits.
ito pong wattage, ang titingnan nyo po ay sabi ko nga, ang Japanese po ay mahilig sa triangulation mga katits. So, i-check nyo po yung tatlong kanto mga katits. So, tingnan nyo po yung di kalayuan sa marker nito. Marker stone nito, sa layo po ng 1 to 4 meters sa tatlong sa norte, sa west itong sa kanyang south area mga katits kasi nga triangle yung kanyang pagka-shape. Pero yung kanyang shape ng bato ay parang hugis puso mga katits. Ito may napansin ako dito mga katits, yung sa gitna, pwede nyong i-detect po yan ng metal detector or locator or scanner locator mga katits. Kasi nga, baka po under the rock po yung item. So, titingnan po natin yan. So, himay-himayin po natin yan na baka sakali po yung item na yan ay nandyan lang sa bato. Pwedeng rock enclosure, pwedeng rock under, at pwede ring di kalayuan po sa marker itong bato nito mga katiits. Okay, ito po mga katiits nga mayroon akong napansin dito na ilang bilog ito. Mula sa tatlo ay 1, 2, 3, 4. May 4 pa na bilog. So pwede po yan natin ipalagay na distansya mga katiits. Pwedeng 1 meter, 2 meters, 3 meters, 4 meters po. So kaya nga, yung triangulation mga katiits, ang kanyang pagka-triangulation po ay nakatutok pa sa north, yung isang butas. Nakatutok po sa west yung isang butas at nakatutok dyan. Ito in between north and east ang isang butas. So, check nyo po from 1 meter kasi nga 4 na butas to na maliliit, represent po yan ng distance mga katiits. So, i-check nyo po yung tatlong kanto, north, west, and south mga katiits. In between south and east mga katiits. So, mas parang malamang yung south. So, doon na lang banda sa south. So, mayroon pa ako napansin mga katiits na letter C mga katiits. So, pointing sa east area. So, pwede nyo pang i-check po yan from 1 to 4 meters din mga katiits yung pointing area mga katiits. Kasi nga mayroong naka-letter C, cutted letter C ang isang marker na ito. So, double check po. Baka itong sa tatlong kanto nito, baka may coordinated stone ito or coordinated trees, all tree, na pwede magiging countersign, counter markings na nagpo-point po dyan, pointing sa item mga katiits. So, gamitan nyo po ng metal detector po yung katawan at baka sakaling ay nandyan lang yung item under the rock or enclosure the rock. So, mayroon pang isa ko napapansin na yung pointing na papuntang north portion. Double check po baka mayroong coordinated marking ito. Maka may mga old trees na hindi gaano kalayuan. Mga bato na pwedeng may mga mga butas po na naka triangulation po ang kanyang pagkaposisyon. So, dito po sa pagdidikod, hindi naman po talaga natin masabing 100%, 101% na matutukoy agad natin yung item, kundi nagbibis lang po tayo sa mga marking, mga signs, mga symbol, mga arrowhead, kung saan po yan nakaturo. So, yun lang po ang ating talagang magagawa at magtitisdig po tayo doon sa sinasabi ko sa tatlong kanto. Pwede tayo magtisdig dyan ng 1 meter ang lalim, 1 to meters po ang distansya,
mula dyan sa bato mga katiits. So yung tatlong angulo, 1 to 2 meters, pwede ka mag-testig dyan ng 1 meter ang lalim. Yung west, pwede ka mag-testig dyan ng 1 to meter ang distansya at yung lalim po ay 1 meter ang lalim deep. Ganon din po sa bandang south. So tatlong kanto po yan mga katiits kasi nga triangulation po ang forma po itong bato na marker nito mga katiits. So ito po mga katiits ay napakagandang marker ay mukhang man-made po itong hindi ito kalikasan na mukhang nabutas lang sa ulan o hindi po. Parang talaga namang sinadya po at ibang bilog na bilog at saka malalim po talaga ang kanyang pagkauka po mga katiits. So ito po ay aki pong talagang tinitingnan yung lahat ng anggulo, so lahat ng mga arrowhead, mga pointers, mga signs, kung saan po ang mga direction na possible po na nakaturo po sa item ito mga katiits. Kaya nga mga katiits, atin ang renap up na pwede nyong i-detect ang katawan, pwede nyong i-scan o i-locate yung katawan, pwede nyong pukpukin yung katawan, at baka rack enclosure or rack under yung items or nasa tabi lang po at hindi kalayuan po sa marker stone mga katiits. So ito po mga katiits ay nawa ating nabigyan po ng analisa, nawa ay ating nabigyan po ng ating katiits na yung guide po natin kung saan sila pwedeng maghukay, mag-testing, yan mga katiits. So, ito po yung mga katiits na sabi ko na apat na butas na maliliit, pwede yan mag-represent, pwede yan nagtutukoy ng distansya mga katiits. So, ito po mga katiits ay aking pong talagang hinimay-himay kung saan pa yung mga aspeto na pwedeng ang direction po ng item na pwede nating malocate mga katiits. Okay po, sana po ay ating nabigyan po ng linaw, nabigyan po natin ng kahit papano po ng kanyang mga direksyon na pwede siyang kung saan siya pwedeng maghukay, pwede siyang kung kailan magtisdig at kung saan pwedeng mag-check po ng pwede yung item na saan located po yung item. Okay po, maraming salamat po. Yung mga bago pa rin sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video pang aking ipapalabas. Maraming salamat po sa mga masugid kong taga-subaybay, mga followers ko po na walang sawang nanonood po sa aking YouTube channel. Thank you so much for watching. God bless us always.